6:06 p.m. March 16, 24, Mabonera City Part 1. Evening Mission Series Mabonera Vlog. Exit San Pedro Cathedral. Araw ng Davao. Alright. 12,000 plus. Total booking sa photo night, March 16, 2024. Alright. Ugma na lang kung magpagupit para Clarex. I think dugay-dugay namang look ko. Dugay-dugay na ako nagpa-skinhead. Actually kagani nga, katong ganing guard, katong guard na katong naglingkod, diba nag-video man ko sa inyo. Oo, part 1 after edition. Mo to nga guard ang una na akong gipangutan na kung pwede ba haircut magpa skinhead. Pero na ang guard. Pero na ang guard sa kuha dili daw pwede. Pero wala ingon nga bawal na sa eskwelahan. Kaya na siya pangit daw tanawon kung magpa skinhead. So wala ko na convince sa yahang answer. So nakita pag actually wala na laing guards na katong babae o katong isa. Oo. Gusto ko magpa skinhead. Bihira lang gud sa amo ang classmates or schoolmates ang nagpa skinhead. Nangutana ko kay Edric Senoy, okay raman daw magpa skinhead. And then nangutana po ko sa kuan. Nangutana po ko sa OSAC, pwede daw. Alright. Sa tinuod lang guys, medyo indecisive ako sa pagpili sa ganing haircut. Dili ko sigurado kung magpa-haircut ba ko. Ugma na lang siguro. Actually, kung pwede, mabalik ko siguro diri. I don't know, mabalik pa ko diri para sa araw ng Davao. Not so sure. Ngani pag yung kurasa kagabi ni ani ikan San Pedro. Pinood lang. Ikuan pa ko, naglikot-likot pa ko sa silod simbahan. Asa ang payong na kanang itom. Actually, nangutana ko sa kalalaki na kanang murag announcer sa simbahan. Wala siya kakita. And then nangutana ko isa ka pianista nga lalaki. Murag aware siya, murag kabalo siya asa daw ang payong. Pero wala daw niya kuha, wala niya gipunit ang payong na color itom. Possibly nga mao dito kung payong jud nga kuan beto. Mo ba tong payong na kunkot? Kay posible kayo. Ako nangita gani ko og payong sa akong balay. Ganihang udto. Tagbaw pangita, wala man to sa pero wala na ako to nadala kagabi eh. Kaya na-remember na ako naggunit pa ko ato og papel sa 14 stations. Medyo bad trip lang ko ato guys. Oo. Okay. So next week kay medyo wala pa man kay kuan eh. Walay coding yata sa mua. Okay. Kuan ba? Tulo ka subjects. So, katong isa kay rated sa history. Kuan man eh, murag dili man yata nilisod. Basta dili coding, okay na ko. Basta dili networking, okay na ko. Diba? Wala ko nakita si Ma'am Ging. Wala kayong saon man yun. Namatyan man si Ma'am Ging.
Kasi mugamay akong grado sa iyang subject ba, bad trip. But by the way, katong exam kagahapon ni Ma'am Eileen, kato ganing upat ka loops, automatic, 20 points ako ato, tungod sa outputs, nag-memorize ko sa outputs niya. So, nag-try lang ko sa Programiz, na Java lang to siya, dili to siya C++. Isud ka ayo ni SIT ka pero maimo ang passion relatable sa fine arts na college course. Isud ka ayo. Pero by the way, nagyapon tayo paraan. Mag-ampo lang ta sa Ginoo, guys. 13,000 plus total bagay sa photo night, March 16, 2024. Alright. Tagba kong pangitag pa yung sa simbahan. Wag na nagkuha ato. Kaya ako, ibalik-balik gani ko tanaw sa akong na sa mong balay, balik-balik ko tanaw, wala lagi dito Kaya ako nadala og payong kagahapon, wala ako nadala sa balay. Oh, murag kailangan lagi daw sa CCTV. Ambot di monitor ba sa CCTV? Si Father Julius Sudolfa ang nag-ingon nato. Ay, kasi ka nga. Leo? Ay, Leo.
Ugmaan ako magpagupit guys kay moto pa ko unya sa San Pedro Square. Moto ko ugma. Ay, moto ko unya. Ugma na lang ko magpagupit. Okay. Hectic kaayo ang time. Makabuang. $14,000 plus. Trabaho ko sa po tonight. March 16, 2024. Alright. Roas Night Market. Alright. Alright. Ang tondo, ang kabete. Doon, doon. Balikon lang nako ugma guys sa San Pedro.
Kasi na ay makaingon na lost and found. Dili na yata ang bagong park dayo. Nakasigang suga. Park na siya dira. Cute kayo nga park. Alright. Kalagay ko, yun na ginamit niya. Dalawa.
15,000 plus. Total Burgos for tonight, March 16, 2024. Alright. Ramadan, di ba? Kapatid Ramadan dra Nay, mosque? Hindi ko aware. Aginan. Oo, kami. Hindi daw magian ng kuhan. Sa may bandang Jacinto, doon padulong sa simbahan sa Fatima. Ramadan di ay daw. Exit Ross Boulevard. Alright.
Welcome self, Barangay Suere to that sea. Alright. Kita sa baba niyo. Angkol. Atuon si Ate Monique. Atuon si Ate Monique. Kabawasan niya. Magandang kuporta na iswat. Kaya ito na dalakon. Ate Monique. Lama. Tao lang. Kaya. Wala si Monique. Kung nana siyang kulbal, luto na sudan, luto na kanon. Kung balit ako sudan, 15,000 plus. Ay, wala pa di ay yatay. Delay man kaayo ng step tracker eh. Siyang kulbal. Napatay, hapit ka na eh. Kamakan. At madalas nang binibisita ang lawa upang pakainin ito. Ibinahagi ni Xiaofan ang lahat sa Luto na kanon ko. kasama ang kanyang nais na ipagkarat ang kanyang nararamdaman kay Tian. Ay, luto ka karon? Pagkatapos, Tawad ba? hinanilabot ni Tian ang kung fu manual ng kanyang ama kay Xiaofan na hinihimok itong maghanda para sa paparating na paligsahan. Paligsahan, gwapo ka ng salida, paligsahan. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pagsasanat. Isang araw, nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang magsimulang kunin ang isang bato mula sa kanyang kwintas. Dito, itinahayag na ang bato ito ay ibigay sa kanya ng kanyang lumauna. Yung magpaliwanag yung sa kanya tungkol sa kakayahang kontrol. Wala pa yung Bagamat pinayuhan siya ng kanyang ama, naitapon ang tungkol sa kanya ng kanila, sinabing ito ni Xiaofan bilang kwintas. Ngayon na napagtanto niya na nakakagambala ito sa kanyang pagsasanay, nagpasasalita po ito. Sa malalim na malapit sa sandalin, malapit na isapin ni Xiaofan yung bato na isang anggol ang nagsasalita. Napinalagawa sa bagay. Yung tumanggi si Xiaofan na sinulat, hinagin siya ng anggol at itinulak sa tubig. Nangilasa, sa nagtitubig ng mas malalim sa ilalim ng tubig, ngunit ang positibo na bato ay tumutulong sa kanya ng iyong lumayo. Sa sandaling lumayo siya sa tubig, sinusunugusan ng anggol sa gawin ng bato at pagkatindi ng kanyang braso sa proseso. Nakaliba, ang dugo mula sa sugat at masisiksik ng bato na nagpili ng isang kapabilang reaksyon. Isang mistikoskin ang nilalabas mula sa tubig at ang bato ay sama-sama dito na binibigay ng isang malakas na particle na pinipitong bilang dugong tungkol. Naramdaman at nasaksihan ito ng lakas ng mga maso ang pagsasahid ng ito ay nagkakaliwati ng paparating na pangalit. Makalipas ang ibang sandali, tumakbo ang mistikoskin kay Xiaofan.
Ngunit agad siyang inatake ng isang babae na kasuot ng itim na nagngangalang Dia. Inangkan ng nakawin nito mula sa kanya, ngunit na nakitang sinusuki at siyang sa tamang oras. Ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan at namamahala upang palayan silang kalaban. Nang maglaon, nabiyak si Shao Kahn nang malaman na ang kanyang sugat ay nagdalang naglaho na inihayag ang kapangyarihan ng pagdinas na tungkol. Sa ating gabi, hindi na siya pugiyaw ang boss upang nakawin ang tungkol. Sa kabila ng pagkuhan nito, hindi inaasahang hinilaksan ng tungkol pabalik kay Shao Kahn. Sa ibang pagkatangkala ito, pinakas ang dalaga. Sa sumunod na eksena, nilapitan ng master ang kanyang mga disipulo na nagsasanay para sa paligsahan. Habang sinisili na ang kanilang mga kakayahan, si Shinji mula sa longshore ay nagpakita sa eksena. Hindi na nagtitindihan si Master Shan at sinabi hindi na nasasanay si Shao Kahn sa mabuting paraan. Ito ang itinagalit ni Dia na pagkatapos ay nag-iusap ng pagkakataon ni Shinji. Gayunpaman, hindi nagtagal ang natigil ang kanilang laban sa pagdating ng Tihao, isang senior level ng medical school kung saan nabigyan si Dia. Inuwi siya ang kautansin sa master sa ngalang Shinji at iwan siya. Nang maglaon, nagtatrabaho si Shao Kahn sa bukid nung makita niya si Dia na nilakap si Tihao. Ito'y nagbigat ng kalungkutan sa kanyang puso, kaya tumakbo siya patungo sa isang silog para ilabas ang kanyang emosyon. Pagdating na doon, nakita niya si Diao na tumatakbo palapit sa kanya habang hinahabol ng isang grupo ng mga sundalo. Sa kabila ng hindi alam sa sitwasyon, sinamahan siya ni Shao Kahn sa pagtakas at hinala siya sa isang kuweba. Habang nagtatago doon, nagtanong siya tungkol sa dahilan ng pagtigil sa mga sundalo na sinagot ni Diao na nilabag na ang mga patakaran ng paaralan. Sa sulit nito, inilabas ni Shao Kahn ang tungkol sa kanyang one-sided na pag-ibig habang si Diao ay nagpapatuloy sa kanyang hindi matagumpay ng mga pagtatangka na agaling ang nagulawan sa ito. Pagkatapos ng maraming pagsibok, nagpagpo si Diao na nanatili doon magtanong at nandun sila ng kulungan para sa hapunan. Sa kanilang pagkakas, ibinabahagi nila ang mga nakaraang kwento sa isa't isa. Itinwento ni Diao ang isang malabing na karanasan kung saan sila ng kanyang ina ay minsan nahulog sa isang malalim at madilim na kuweba. Pagkaraan ng mga araw na walang pagkain, isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili para pakainin si Diao. Ipinahayag niya ang kanyang nais na lumagay sa lahat kung saan maaari siyang mamuhay ng kayapa. Nang manig ito, sinabi sa kanyang Shao Kahn ang tungkol sa isang lugar kung saan siya pupunta para sa kanyang advance safety training at nangakong isasama siya. Ang kanilang nakakaangkit na pag-iusap ay lumantong sa kanila na pagbunin ng kanilang pangunawa sa isa't isa na nagre-resulta sa kanilang pagiging mabuting magkaibigan. Nag-fast forward na rin siya hanggang sa araw ng tournament kung saan nagsisimpo ng mga estudyante mula sa lahat ng paaralan sa isang temporary showing. Ang mga kalaban sa unang round ay dapat matukoy sa pamamagitan ng random na pagbulit ng mga bola at ang isang mag-aaral na tumatanggap ng bola na may lasang ulo ay direktang iusap sa ikalawang round. Sa pagsisimula ng pagbulit, nakuha ni Suki ang maswerteng bola ngunit hindi lang makipagbalik kay Shao Kahn. Sa paniniwalang ito ay isang buwag na aksang upang sumulong ng walang laban. Pagkatapos nito, nagsisimula na ang unang round at kalahati ng mga mag-aaral ang malalaglag sa kompetisyon. Nang maglaon, si Shao Kahn ay nakikipag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 
kalaban sa lalong madaling panahon. Samantala, nalaman natin na mukhang hindi maganda ang kalagayan ng city, kaya ang kanyang master ay sisiguro at tumingin pa ng naging sa kaligsahan. Gayunpaman, si City ay nananatiling hindi nakikinig at ingatan nananalo sa kompetisyon. Nang narinig ito, ibinigay ng kanyang master ang isang espesyal na gamot na maaaring pansamantala na magpadali sa kanya. Sa ikasunod, hinarap siya pa ng kanyang galapit na kaibigan, si Julio, habang si Tian ay nakaharap ng City. Si Julio ay nabila ng isang profesional na lalaban kumpara kay Shao Kahn, kaya nagpasya siyang lumaban ng dahan-dahan. Sa pagsisimula ng laban, ang mga kakaibang paggalaw ng Persiet ang nagbigay ng pagkulito kay Julio. Ito ang lumantong sa kanya at upang maniwala na si Shao Kahn ay itinapay ang kanyang tunay na kakayahan mula sa kanyang Persiet na labis na itinagalit. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas at lumaban ng walang awat. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nakakasapot na kasanayan, ang tungkol ni Shao Kahn ay nagpapatuloy ng nangyayabay at kalaunan ay natalo nito si Julio.
Hanggang manunod na walang kamalayan sa kakayahan ng kanyang pagkata, ang nabigyan ng masaksihan nito at nagtataka kung paano naging napakalakas si Shao Kahn. Bagamat kaya nanalo, si Shao Kahn ay nalilungkot sa pagkawala ng isang minamahal na kaibigan dahil sa tungkol. Dahil dito, umakyat siya sa isang bangyan at itinapon ang tungkol. Sa kabilang banda, isang matinding laban ang naganap sa kapitan ng City at Yun na karamihan nagpapakita ng kanilang mga pambibirang kakayahan sa pakikipaglaban. Galing naman, sarili ay nagawang talino ni City si Yun. Pagkatapos ito, makatakdang makipaglaban si City para sa final round ng tournament. Nang gabi rin yun, nilapitan si Shao Kahn ang kanyang alagang unggoy na nagdala sa kanya sa kantang ng bago. Yun, nagkaklasan na si City na nakakambisay sa lupa. Dali-dali ng pagpili na tumayo at binigyan ng mga. Sinusubukan ng magtanong tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit pinili ng babae na pumalikod siya at huwag pinili sa kanya. Matapos pinili ng kanyang gamot, lumipag si City talayo sa pinangyarihan ng walang anumang kaliwangan. Kinabukasan, ang lahat ay siguro sa lakas ng mga alaksahan para sa nakakakalabis na duelo. Bago magsimula ang round, nilapitan ng master siyang si Shao Kahn na may damdamin walang kabiluhan ng tagumpay o pagkatao, ngunit ayaw niyang masaktan siya. Di nagtagal, nagsimula ang sanggarian at si Shao Kahn nang wala ang kanyang tungkol ay mukhang nahinga. Ngunit sa kabila ng pagtitiis ng sunod-sunod na sungkot at pinsala, hindi siya hanggang sumuko ng dalawang kagabi. Sa isang punto, nilabas ni Zuko ang kanyang espada upang kalinin siya, ngunit nililimitaw ang tungkol ni Shao Kahn. Mahulog lang sa pagkatapon ni si Zuko. Sa sandaling nilalakan niya ang pamalo, mabilis na binaling ang kanyang mga sugat na subukan niya hinala sa mga nanonood ng master. Matapos ang ilang sandaling ng matindi sa ditaan, naghanda ng dalawang magkalaban para sa kanilang huling pagkatapos. Habang binibilis sila sa isa't isa, napansin ni Shao Kahn ang lumalalang kalusugan ni Zuko na nagtulak sa kanya ng atras. Nang nakita ito, pinagdiran din ni Zuko ang kanyang pagkatapos at napalit siya sa isang simpleng pagtulak. Sa ibang lugar, si Diwal ay nilapitan ng kanyang pinili na pinarisahan siya dahil sa hindi napagpawid sa bigong tungkol. Dito, isinahayag na si Diwal ay talagang mula sa sekta ng demonyo at narito siya sa isang misyon na nakawin ang tungkol mula kay Shao Kahn. Ngayong galit ang kanyang mga amo, ang sekta ay nagtalaga ng ilang demonyong mandirigma para tapusin ang misyon. Samantala, ang mga master ng sekta ng Shingun na kinikilala ang tungkol bilang sandata ng sekta ng demonyo ay sinuri ang walang malay na si Shao Kahn upang matukoy kung siya ay kabilang sa demonyong sekta. Sa sandaling iyon, si Tian at iba pang mga disipulo ay naghatid ng balita ng pag-atake ng sekta ng demonyo na nagresulta sa pagkamatay ng maraming estudyante. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pinigilan ng mga master si Shao Kahn at pinabantayan siya sa kanilang mga disipulo bago tumulong pangharapin ang mga nanghihimasok. Hindi nagtagal, pumasok siya sa templo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para mawalan ng malay ang lahat ng mga bantay. Pagkatapos ay pinalaya niya si Shao Kahn at dinala siya sa Demon King na nagkataon na kanyang ama. Ngunit ang pagsasanib nito sa dugo ni Shao Kahn ay nagbigay daan sa kanya na mabawi ito. Dahil sa galit, pinili ng Demon King na tapusin siya, hindi pinansin ang mag-usap ng kanyang anak. Itinumba niya ang kanyang anak na babae at nag-uusap ng pag-atake kay Shao Kahn. Di nagtagal, ang lahat ng mga master pati na rin ang kanilang mga disipulo ay dumating sa pinangyarihan upang labanan ang sekta ng demonyo. Sa susunod na eksena, ang mga master ng sekta ng Qingyun at si Shao Kahn ay humarap sa mabigat na Demon King habang ang mga disipulo ay nakikipaglaban sa iba pang mga demon warrior. Wala naman siguro kung ano, wala na yung biofit. Ganda mo kung 360 pesos, butang na ko diri. Ano diri ang alcohol na alcohol, pati ang isa na ko dyan. Dala na ko diri isa. Efficacy extreme. Alright. Wala nalagay na yun. Palit ko. Nasaksihan ng napakalaking lakas ng Demon King, si Shao Kahn ay namagitan gamit ang kanyang tungkod na nagbibigay ng suporta sa kanyang mga master. Sa huli ay nagawa Laglaag sa ko. ngunit siya mismo ay sinapian ng isang demonic kaluluwa sa proseso. Sa resulta, kinilala ng mga master ang sa mga pagkakataon ng Shao Kahn. Saka siya silang batayin siya bago na masira ang mundo. Gayunpaman, napakalakas ni Shao Kahn at sunod-sunod niyang nadaig ang lahat ng kanyang mga master.
ng nasa 20% ng ekspresyon ay bumagsak sa 5% sa kabila ng kanyang sandali. Tinawakan niya ito at sinubukan niya balisa. Pizza! 16,000 plus. Tutravel ko siya pa tonight. March 16, 2024. Alright. By the way, baho kong TL, guys. Tungkol sa medyas, ako baho kayo. Parang mo malos. Palit ko karon og palit ko taod-taod og kuan. Biofake. Na, kilo dong na to. Sila sa may Sila rin ang namin sa iya. Tara na! Ma'am. Pinapasok na siya. Biofit. Biofit isa. Ayan yan. Ito ano. Russia. Sakay tag jeep guys, kay mo kalanganin man oy. Madugay man inuuntahan ni rin. Exit Barangay 22-C. Alright.
11 ng sakto yun. Sakay ng takay. Late na kayo takay. Wala pa nagluto sa Uncle Bal. Kaya time. Pwede man yun. Pwede ba matiin na? Kita mo baktas kapoy, dili kaya sa ganing orasa. Color orange ang sa nina. Route 6 oops. Bayad ako. San Pedro. Ay mga.
4 seconds. Distance, 1 kilometer. 28 calories burned. Pace, 5 minutes 42 seconds per kilometer. Nice going. Keep it up. Rus, paling Rus. Suruh ka bata. Bata lang, suruh ka bata. Yan, tama. Suruh ka bata daw, siya ka daw. Gaya lang ko. Training pause. San Pedro Cathedral.